Okay, Luke 15, dito sa verse 4. So, andyan na kayo? Na Luke 15, sabi niya, no, kung ang sino man sa inyo ay may 100 na tupa at mawala ang isa, ay mapaalala ko sa inyo, ang tupa nandyan lang eh. Halimbawa, ganito, no? Binabalikan lang naman natin ito sa inyo. Ilang bangko pa ang nasa church nyo na wala pang laman? No? Ilan pa? Ibig sabihin, kung may bakanting upuan pa riyan, ibig sabihin, may nawawala pang tupa. No? Ilan sa mga bangko nyo ang available pa? Ilang pang space sa inyo ang available pa? Meaning, meron pang nawawalang miyembro. Yun eh. No? Ngayon, yung tupang yan, baka unbeliever pa. Napag-uusapan nga natin to. No? Ngayon sabi niya ganun, kung may sino man sa inyo ang may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Tingnan niyo yung part na sinabi niya rito, anong gagawin niya? Ibig sabihin, kung nawawalan ka ng tupa, wala pang miyembro, no? Unbeliever pa siguro yung miyembro mo, sabi niya, anong gagawin niya? Ibig sabihin, binabalik sa iyo ng Diyos yung tanong, anong gagawin mo? Wala kang miyembro. Anong gagawin mo? Marami pang space. Anong gagawin mo? Marami pang bangko, nawawala pa yung mga miyembro mo. Sa iyo binabalik ng Diyos yung tanong ngayon, anong gagawin niya? Anong gagawin mo? Na wala kang miyembro. Talagang ibabalik sa atin ng Diyos yung tanong eh. No? Gusto kong pag-isipan natin sandali ito. Sabi niya gano'n, itong sabi niya na iiwan ang 99 sa ilang at hanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan ito. Kahapon habang nag-meeting tayo ng umaga, nung hapon nagsalita ako sa training ni Eli at ni Leia. Andun sila Mulo, andun sila si Pangasinan. Yung tinuro ko, yung sinabi ko nung umagang meeting natin, hindi naman na sinabi ko nung hapon. Yung nga lang napansin ko, yung mga kinakausap ko doon, mga batang baguhan. Parang hindi nila maintindihan itong tinuturo ko. Kasi tingnan nyo mga kapatid. Yung iba kasi sa atin, kontento na sa Bible study. No? Yung iba nga, goal na nga lang ang mag-Bible study. Pero hindi, ang sabi niya rito, iiwan ng 99. Yung iba, napansin ko, hindi na nagso-soul winning. Nawala na yung program sa kanila sa soul winning kasi nga, meron ako 99 eh. Meron ako 99 na miyembro. Kumbaga, marami na to. Nakukontento ka. No, ang isa pa rito, nakaka-burnout wala ka nang ginagawa. No, kadalasan hindi naman yung sa walang resulta, kundi yung wala kang ginagawa. No, na masyado ka nang tingnan niyo si David na burnout siya. Kakalaban kasi lagi siyang nananalo. Na burnout siya sa tagumpay niya. Na may miyembro na ako eh. Anong gagawin mo kapag marami ka ng miyembro? Sabi niya, hahanapin mo pa rin yung isang nawawala. No? May space pa eh. May available na bangko pa doon sa mga simbahan natin. Ibig sabihin, meron pang hindi umaaten sa iyo ng miyembro mo. Baka unbeliever pa yun. Baka kailangang ma-soul win pa yun. Yung sabi niya, anong ginagawa mo? Ina-expect ng Diyos na iiwanan mo yung 99 na yan. Marami ka ng miyembro, ganun. Iiwanan mo. Sa totoo lang, yun na nga eh. Maliliit na nga lang ang simbahan natin. Minsan wala pang laman. Tapos, ito yung totoo na minsan magka-anniversary tayo, kung di pa tayo mag-i-invite, makikita mo yung gano'n tayo kakaunti. Yun ang sa atin eh. Kaya nga sabi kong meeting ito, hindi naman to teaching. Minsan kung hindi ka mag-i-invite, kaunti talaga. Hindi magandang tanawin yun. No? Ano bang sinasabi ng Diyos sa atin? Sinasabi niya, bumalik ka dito. Ito nga, bumalik tayo dito.
Sabi niya, hanapin mo yung nawawala. Hanapin mo. Ngayon, ang maaaring sabihin ng iba, ang hirap hindi mo lang alam gaano kahirap Sabi niya, kung sino man sa inyo ang may 100 na tupa at mawala ang isa, minsan hindi naman isang nawawala kundi halos kalahati pa Wala pa. Ang dami pang bakanting bangko. Sabi niya, anong gagawin niya? Ngayon sinasabi ni Jesus dito, kailangan balikan natin to. Huwag kayong yung ma-open kasi kahit dito sa Maseda, ganyan. No? Mas marami pa yung bangkong available kaysa sa miyembro. So, sinasabi ko to para sa ating lahat. Kasali ako ron. Sabi niya gano'n, kaya sino man sa inyo ang may 100 na tupa, nawawala yung isa, minsan nga kalahati pa nawawala, minsan mas marami pa yung wala kaysa dun sa meron. Sinasabi ni Lord sa atin dito, balikan mo to. May gagawin ka at may gagawin ka talaga. Sa ministry ni Jesus, yung pinakita yung nagpe-pray siya Pero malinaw na malinaw yung trabaho niya na yung ginagawa niya. Soul winner si Jesus Na tingnan niyo yung pagharap niya kay Nicodemus siya yung sa babaeng Samaritana. Nagso-soul winning siya nun So interaction with people, nakiki-interact ka, nakikipag-usap ka. Hindi yung pahayuin mo na lang basta ang worker mo, no? Tayo yung tayo yung pinaka main dito. At saka ito, kaya ako binawasan yung mga tao rito, mainly sa district ko, kasi gusto kong bumalik doon sa pag-eksperimento, na unahin muna natin yung sa atin. No, pagkatapos, tulad kay Miriam, i-relay na lang niya ron. Kaya i-relay na lang niya doon sa district niya. Ngayon, yung ibang district, hindi ko na sinama rito. Ngayon, gusto kong mauna sana tayong mag-eksperimento tayo. I-prove natin yung tagumpay natin na magtatagumpay itong formula na ito. Tapos kapag successful yan, tsaka ako ipatupad sa iba. Sabi niya, kung wala kang miyembro, sinasabi niya rito, hahanapin mo. No, hahanapin mo. Ngayon sa mga tao, kung halimbawa makikita mo yung mga tauhan ni David, di ba? Na ang gagaling nilang pumatay. Na isang tao 800 ang katapat niyang sundalo dahil sa magagaling. Ibig sabihin sa ating lahat dapat matalim tayo. Sana na isusulat niyo to, no? Napansin ko one time dun sa nagtuturo ako sa mga anniversaries, parang napapansin ko dito na lang ako magaling magaling na lang ako sa topic na to, ito. Pero yung pagdating na sa kaharap ko unbeliever, sabi ko mapurol na ako. No, kailangan nating umamin dito na ako nga, inuuna ko yung sarili ko na parang pagdating sa unbeliever, sa soul winning, mapurol na ako Kasi dati may formula ako rin Meron ako sistema na yung pagka nag-soul winning ako, ang 3 verses yung sinasabi ko, yung John 3:3, John 14:6 at saka yung Revelation 3:20, yan yung ginagamit ko sa pag-share noon, paulit-ulit lang yun. Ngayon, hindi mo naman nagagamitin sa yan pagkang kaharap mo, kumbaga parang magaling ka lang kapag believer ang kaharap mo, matalim ka lang kapag believer na ang kaharap mo, nagtuturo ka, pero pagdating sa unbeliever, mapurol na. Yung sabi ko lang, pansin ko, pagdating sa unbeliever, yung sa soul winning na, mapurol na ako. Kailangan ko mag-practice, ganun. Ngayon, sinasabi ko rin sa inyo, parang magaling na lang tayo sa kapag yung miyembro mo, tinuturuan mo, pero pagka sa unbeliever, mapurol na. Kasi, sinasabi ko, ako nga. Kaya, lately, pagka nag-grab ako, pinagpa-practicean ko yung driver. Kaysa ako yung pag-practicean niya magkukwento tungkol sa politika, ako na lang magkukwento sa kanya sa Bible. Pagpa-practicean ko siya. Magandang
mag-check din tayo sa sarili natin na ganun ba tayo katalim pagdating na sa pagharap sa mga unbeliever, sa soul winning, no? Ito pa, ang main kasing objective natin ng evangelism ay yung soul winning lang talaga. Wala naman tayo ibang way na, hindi naman tayo nagko-crusade katulad ni Benny Hinn. Dati noon, ginagawa namin yun. Pero ngayon, hindi na. Kasi busy na sa activities. Wala na tayo ibang way ng evangelism kung hindi yung soul winning na lang ng house to house. Wala na. Tingnan nyo, yung isang way natin para abutin naman yung mga miyembro natin yung personal yung pagdating ng linggo, ganyan. Pero ang isang main na program natin sa ngayon, yung major yung Facebook Live. Pero may tanong ako sa inyo sa Facebook Live, baka naman kasi mali ako. Ang tanong ko ay, meron bang na-born again sa pagpe-Facebook Live natin? Meron na ba? Na napanood yung Facebook Live natin, tapos biglang nagtaas ng kamay at humagulgol at sabi niya, patawarin mo ako Panginoon. Meron na ba nagganon? Kakapanood ng Facebook Live natin, naabot yung unbeliever. Kahit pa sabihin mong international, nakikita ng buong mundo. Sa daming channels sa YouTube, meron ba? Tinitingnan ko yung mga yung mga views. Wala tayong programa talaga sa evangelism kung hindi yung house to house, yung kumakatok, yung mahayo. Tapos mapapansin natin tong part na to, hindi ganun kaganda, no? Hindi ko naman sinasabing walang nakukuha sa soul winning, meron, pero kumbaga parang hindi develop. Para bang minsan pahayuin mo yung mga worker mo, tapos pagdating ng linggo nag-expect ka na may bago para sa sermon mo, pero mismo tayo, parang alam niyo kapatid, kailangan natin tumulong doon. Yung program mo para sa tulad nito, sa giving, di ba yung triangle, giving, prayer, at saka yung going, yung paghayo, no? Tama ba yung term na going? Mga kapatid, tingnan nyo, yung sa prayer, sagana naman tayo kung tutuusin Okay naman yung programa natin dun isipin nyo, yung mga workers nga natin sanay sa mahabang prayer, pero yung miyembro hindi. Ito yung check natin, sanay yung mga workers natin, pero yung mga miyembro hindi. Ibang miyembro nga natin minsan pupunta sa simbahan, wala pang dalang Bible Parang makiki-attend lang, a-attend lang ganun, pero pagdating sa bahay wala talagang prayer Tapos yung sa mga teachings natin, madami naman Pero pagdating sa soul winning, tingnan, lagpas 1,000 na yung natin, yung video natin sa Facebook Live natin. Lahat ng camps nandun. Pero pagdating sa soul winning, yung program sa soul winning, hindi pa natin masabi na maganda pa yung program kasi isipin nyo, sa isang araw 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, wala pang isang oras yung hayo, uuwi na parang may mali na. Ngayon, sinasabi ko nga sa inyo to, bakit? Kasi kailangan nating improve yan lang naman 3 na yan ang paulit-ulit na iniikutan natin yung prayer, nagpe-prayer marathon tayo, pero tayo lang nagpe-prayer marathon, yung mga miyembro hindi. Tapos yung mga tao, sinasabi ko nga yung isa, yung dating kasama namin si Grace Tiada, taga Canada siya,
nagtatanong siya sa akin ng magandang topic. Siguro pinagtuturo. Sabi ko, tingnan mo yung armory natin. No? Hindi na nga updated yung armory kasi sa Facebook Live pa lang busog na eh. Sabi ko, yung Facebook Live natin, sabi ko gano'n, nasa taga-Canada yun eh. Hanap ko na lang ng topic eh. Yung problema, walang title. Hindi ko nalalagyan ng title eh. Dati si Joanne ang inassign ko na magbigay ng title rin. Ngayon, yung sa armory, maghanap ka kung materials ang hinahanap mo. Marami kang makikita rin. Pero pagdating sa soul winning, hindi ganun kaayos ba yung program natin? Parang ito yung pinaka-list na may soul winning pero nasa sa loob ng 24 hours parang 1% lang ang time na nakukuha kasi walang soul winning talaga eh. Walang yung strategy, walang so sabihin madaling salita, kulang. Anong gagawin natin? Siyempre, i-improve natin ito. Yan, tapos nabanggit ko ba sa inyo kahapon yung tungkol doon sa aso? Na di-discourage yung mga aso? Kasi sa inyo ko ba nasabi yun? Na kapag wala nang pag wala nang nakikitang nare-rescue yung mga aso na naapektuhan na sila. Kaya ang ginagawa ng mga rescuers, kunyari, na-rescue sila. Kasi pag wala ka nang nakikitang yung mga baguhan, yung tagumpay, nada-down ka na. No? Tayo, mga rescue dogs din tayo eh. Naapektuhan tayo pagka ganito, ganyan. Walang tigil ito. Ako naman, bihira naman ako magpa-meeting lang ganito. Ang mahirap kasi rito yung sasabihin doon sa Revelation na tapos na ang anihan, hindi kami naani. No? Alam niyo ba yun? Sabi niya ganoon, the harvest is over, pero hindi kami naani. Sabi ng mga tao, ibig sabihin, wala nagpunta sa amin. Wala nagsabi sa amin. Maniwala kayo, isa sa pinakamahirap ito, yung i-drive natin ito. Okay, balikan ko muna ito para pumunta tayo ron. Sabi niya dito sa verse 4, kung sino man sa inyo may 100 tupa at mawala ang isa, anong gagawin niya? Huwag kang makontento sa 99. Yun ang sinasabi ng Biblia. Huwag kang makukontento. Responsibilidad mo, hahanapin sa iyo ng Diyos yung isang yun. Yung available na bangko yan sa simbahan nyo na walang umuupo kasi walang miyembro, hahanapin ng Diyos. No, magandang isulat nyo po itong part na to. Hahanapin ng Diyos yung mga taong supposed to be uupo dyan sa mga bangkong yan. Hahanapin sa atin ng Diyos yan. Iiwanan niya ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. No? Tingnan nyo rito. Sabi niya ganun dito, hanggang sa matagpuan. Ang goal mo sa paghahanap ay matagpuan. Hindi yung after 30 minutes, uwi ka na. Hindi ganun. Hindi naman ito time, ano ba yung game sa sa Toys R Us? Yung ganun, yung basketball? Ano ba yung game na yun na sa loob ng 1 minuto, lahat ng bola ibibigay nga sa'yo. Ngayon, isushoot mo na, isushoot yun hanggang sa maubos yung time mo. Unli bola yun sa loob ng siguro 2 minutes o 1 minute, di ko alam eh. Parang ganito, halimbawa, sabihin natin yung aso ko, no? Yung aso ko nawala. Ngayon, tara, tulungan niyo ako, hanapin natin yung aso ko. Ngayon, ang paghahanap ng aso kong nawawala, sabihin natin, 3 oras lang sa isang araw. Ngayon, ang goal, hindi natin ubusin yung 3 oras. Ang goal, makita yung aso. Nakukuha niyo mga kapatid? Ang problema sa soul winning natin, parang inuubos mo lang yung 30 minutes eh. Hindi mo goal na makita yung miyembro mo o yung tupa mong nawawala na unbeliever pa. Yung parang inuubos mo na lang yung oras na para masabing humayo, ganito. Binabalikan ko pa rin yung kahapon. Hindi ganun eh. Ang goal natin ay matagpuan na ito ba yung nawawala kong tupa, ito na ba, o ito makunat pa ito, hindi ito yun, hindi ito, tinataniman ko na lang siya. Sana mag-sink in muna ito na ang goal natin is matagpuan na sa loob ng isang araw may 3 oras ka lang para mahanap yung nawawala mong tupa.
Meron ba nag-iisip? Meron bang kumbaga parang nag-iisip na, nakita ko na kaya? Sana makita ko ngayong araw na 'to, yung gano'n ba? Na ang goal is matagpuan, hindi yung ubusin yung oras. The more na na ma-realize natin ito, magkakaroon ka ng yung point pa rito, magkakaroon ka ng bigatin na hanapin yun. Kasi the more na tumatagal na hindi mo nakikita, mamaya matuklaw na ng ahas yan. Makain na ng leon yan. Wala na. Damage na yung tupa. No, kaya, ito, sabi niya, iiwan niya yung 79. Huwag kang makontento doon sa na meron ng umaatin. Mayroon pang available na bangko, hanapin mo yun. 79 sa ilang at hanapin niya hanggang sa matagpuan. Ang pinaka-goal ay yung matagpuan. Hindi yung maubos yung time na, nag-soul winning naman ako. Kaya kapag nasumpungan na niya, masaya niyang papasanin ito. Naalala ko nung kinukwento ni Iris kahapon, nung tinuro ko ito. Sabi niya, noong unang panahon daw sa Maseda, at saka dun sa simbahan nila, noong unang panahon pa, na wala pang fundraising, no? Pagka nag-soul winning sila, minsan kasama na nila yung soul win nila pabalik ng church. Pasan-pasan na nila. Ibig sabihin yung bigatin dun sa tupa, ikaw magdadala. No, hindi yung hayaan mo na siya, ganun. No. Sabi niya ganun, sinasabi ko sa inyo, ito, verse 6, pagdating sa bahay, aanyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan sa wakas. Ito na. Sa loob ng 1 linggo, hindi mo nakita yung tupa mo. Parang naaburido ko rito sa tulang. Naapektuhan ako rito na sa loob ng 1 linggo, hindi ko nakita yung aso ko. Ang dami nang tumutulong sa akin. Nakaka-relate pa kayo sa pakiramdam? Sino ba mga mahilig sa aso rito? Abay, kung tutusin, lahat tayo Yung lahi ni Brownies nagkalat na dito sa atin Nakakatakot kasi yung part na yun. Pakicheck mga Giselle kung nasaan yun. Yung the harvest is over, parang ganun. And we are not saved. Parang ganun yung keywords dun Pero ang pinaka-urgent dito na pinag-uusapan natin sa spiritual, yung time na ibinibigay mo para magamot yung tupa 30 minutes lang. Tapos bahala na bukas ulit, 30 minutes lang. Sa loob ng 1 buwan, hindi mo na win, hindi mo natagpuan. Susunod na buwan, pangalawang buwan na, hindi mo pa rin natagpuan. Hindi lang distemper ang nakita ng makukuha ng aso o ng tupa. Ibig sabihin, ganun ka bigat. No, alam ko yung pakiramdam mong pikit mata. Mabuti may solusyon. No, pero hirap 'yan. Pero what about naman yung tupa natin? Na halimbawa sabihin natin kung nawawala yung meron akong kapitbahay dito dati, yung nagbigay sa akin kay Coco. Yung aso niya, sobrang mahal na mahal niya. Alam niyo na na heat stroke. Narinig ko yung hiyaw niya. Itong mga tupang ito, umiiyak ito Naghahanap ng rescue kasi hindi nila mare-rescue ang sarili nila. Hindi. Kaya kung malibang may mag-rescue dito sa mga tupa natin, hindi yan makakabalik. Tayo lang ang hinihintay niyan. Tapos ang time na allotment na ibinibigay natin sa paghahanap ay 30 minutes lang. Ngayon, sana ang parang naghahanap ako na longing ako na makakita ng mga workers na bumalik sila sa church malungkot kasi hindi nila natagpuan yung nawawalang tupa. Pero kadalasan masaya pa yan na parang may natagpuan natagpuan yung tupa natin. Ay, hindi pastora, saka na lang. Mainit masyado Ganito, tsaka nagugutom na kami. Ganun, walang bigatin Kasi tingnan niyo ang saya-saya nila nung nakita nila yung tupang nawawala. Ang ganda sana na na makitaan natin yung mga workers natin na pagdating sa sa church, makita mo yung lungkot kasi hindi
hindi natagpuan. So, imagine niyo na lang. So, ganito kahalaga yung mga kaluluwa. Kasi hindi niya mare-rescue ang sarili niya. Sa'yo nakatoka yan eh. Sa atin yan. Hindi yan pwedeng kunin ng ibang simbahan, sa totoo lang. Kasi tupa mo yan. Pero tingnan niyo, sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya, masaya niyang papasanin ito. Hindi na kita pakakawalan. No? Ako na magbubuhat sa iyo. Alam ko kasi ang mga tupa pagka ano po, yung halimbawa na stress yan, hindi na yan makalakad. Kaya pinapasan po ng ng pastor na masyado silang na-shock yung talagang babalikan mo yan. Talagang bubuhatin mo yan. Minsan hindi pa niya alam kung ano nangyayari. Kailangan mo talagang balikan yung tupa mo kasi kailangan bubuhatin mo yan, susunduin mo yan. Kagastusan mo yan, uutuin mo yan para lang sumama, no? Bubuhatin mo yung bigat ng tupa na yan. Tapos pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang mga kaibigan, mga kapitbahay, sasabihin niya, magsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas, sabi niya, sa wakas, ang tupa kong nawawala. Alam niyo, yung isang kwento dito na yung nagsaya-saya sila, di ba yung prodigal son? Same lang eh. Tapos, ito pa, tinuloy pa niya. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Ayan, tapos dito, o kaya kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak, ito na naman, 10 coins, no? At mawalang isa, anong gagawin niya? Ngayon, katwiran natin, meron naman tayong siyam pa eh, no? May responsibilidad tayo, sabi niya, sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, di ba? Sabi niya. Ngayon si Tina nag-send sa akin kahapon ng insight dito. Sabi niya gano'n, no, yung may dalawa siyang ginawa eh. Number 1, sisindihan ng ilaw alam mo yung word of God lang ang magpapakita sa atin gaano kahalaga itong kaluluwa na to o itong coin na to. Na ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya na hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung makikita mo yung value, yung halaga ng tupa dahil dito sa salita ng Diyos. Ipapakita na ganito kahalaga ang tupa na yan, ganito kahalaga yung lost coin na yan. Pagka nabasa mo dito sa Bible, kapag nagliwanag na ang salita ng Diyos na ang kabayaran pala para matagpuan yan yung buhay ng anak ng Diyos. No, ganito kahalaga. Tapos number 2, ang ginawa niya, no, wawalisan niya ang bahay at hahanapin mabuti hanggang sa masumpungan ito. Ibig sabihin, doon sa pinakadulo-dulo ng bahay mo, yung pinaka-corner, yung pinaka-malayong part ng bahay mo, hahanapin mo yung mga skinitar yan, yung mga kalye yan, yung mga bahay na liblib na, pupuntahan mo yan para matagpuan mo lang. Yun ang ibig sabihin ng nang hahanapin yung pinaka dulo ng bahay niya. Hahanapin mabuti hanggang sa masumpungan nito. Yung talagang paghahanap na minsan mag-uusap pa yan eh. Dapat nga may strategy tayong gano'n na may 3 bahay pa doon sa dulo, hindi pa natin napupuntahan yun. No, meron pa doon sa 3 kilometro pa yung bahay na yun na hindi natin alam kung sino ang nandun. Kailangan puntahan natin. Alam nyo, may kwento na tayong ganyan eh, na pinuntahan yung mga dulong bahay na yun bandang uli nung sino ba yung nagkwento sa akin na napatawad yung anak niya ay ni-rape ng lolo. Siguro tatay niya ang nang-rape at hindi niya mapatawad. Alam niyo, nung napatawad na ata, namatay na yung tatay. Mabuti na lang, sabi niya, na napuntahan niyo ako. Na talagang hahanaping mabuti. Pag may nawawala rito sa bahay, sasabihin ko, na-check na ba yung bodega? Na-check na ba yung ilalim nung hagdanan? Na-check na ba? No?
Minsan alam niyo, kakahanap namin dito sa bahay, nakikita ko yung mga kasama ko pagod na eh. Pero kasi depende yan kung gusto mo talagang makita, kasi kung gusto mo talagang makita, mambubulabog tayo. Kaya sabi niya ito, no? Si Tina nagsabi sa akin ito kahapon, sabi niya may nagrema sa kanya. Tapos sabi niya, hanggang sa masumpungan ito, ang pinaka-goal ay hindi mag-ubos ng oras kung hindi masumpungan. Hindi yung, no, mga kapatid, paano nyo bang isi-share itong bigatin na to sa mga workers nyo, sa mga miyembro nyo na kapag umuwi sila at walang na soul win, hindi nila nakita, andun yung worried yung mukha nila, andun yung malungkot sila kasi hindi nasumpungan, hindi natagpuan yung nawawalang tupa, yung nawawalang coin. Na ikaw kung magulang ka, kaya nung sinasabi sa akin ni Ruth yung mga aso niya, naku po, sabi ko, ako alam ko pakiramdam yan eh. Na how much more yung mga tupa natin, no? Mga kapatid, magiging ano ko pa, hindi naman ako makunat kasi alam ko to eh. Na palagay ko hindi naman hahanapin ng Diyos sa atin yung mga aso natin kasi ako ilang beses na ako namatayan. Masakit. No? Yung isang aso ko, yung last na aso ko namatay. Iniyakan ko yung talaga. Tapos yung mga kasama ko, dinamayan ako eh. Nakita ko rin yung lungkot sa kanila, itong sila Abby. Dinala pa nila yung katawan ng aso rito, no? Pagdating sa akin dito, mga tahimik silang lahat. Andun yung pakikiramay nila. Sakit eh, nung nakita ko yung aso ko, umiiyak ako eh. Pero itong mga tupa, ito yung hahanapin sa atin. I don't think yung mga aso natin hahanapin ng Diyos yan. Pero itong mga tupang ito, hahanapin ng Diyos sa atin to. No? Kaya sabi niya ganun dito, sinasabi ko din sa inyo, ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos, no? Gayon na din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Na ulitin ko po, sabi niya, kapag nasumpungan na yun, nawawalang coin, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang nawala kong salaping pilak. So, ganun kahalaga sa paningin ng Diyos yung mga nawawalang yan. Ngayon, hindi ko lang kung paano nyo i-relay ito. Napunta na nga tayo sa tapos mag-close tayo. At sabi niya, sumigaw ang bayan. Dumaan na ang tag-araw, tapos na rin ang anihan, ngunit hindi kami naligtas. Ibig sabihin, tapos na ang rapture. Kung parang nag-rapture na, ngayon hindi kami naligtas. Ano nangyari? Wala nagpunta sa amin. No? Wala nagpunta sa amin. Pero mga kapatid, yung tinatawag kasing moral ito yung makikita mo na ang mga sundalo ng Pilipino ay mataas pang moral. Ibig sabihin laban pa kami ang mamatay ng dahil sa iyo. Yung iba wala na eh. Alam niyo ba nung Iran, nung Iraq War, nung lumaban ng Amerika sa Iraq, alam niyo sa sobrang baba ng moral ng ibang sundalo, pag nakakita sila nung bangkay ng mga Arabo na namatay, no? Yung bangkay na yung agnas na, ang baho nun eh. Alam niyo, ibang sundalo kukunin yung bangkay, aakbayan niya, tapos papapicture sila, selfie. Yan, dumi-dumi noon. Pero wala nang ang baba na ng moral ng mga. Tapos ang ginagawa pa ng sundalo, yung mga singsing, yung mga hikaw ng bangkay, kinukuha. Na parang yung iba, pinagalitan nila ibang tropa nila na bakit ganyan na ugali mo. Sabi niya, hindi ako binabayaran ng hindi ako binabayaran ng gobyerno hindi ako binabayaran ng sapat ng gobyerno kaya kinuha yung mga alahas nila. Ibig sabihin mababa ng moral. Yung kapag nakita mo ngayon yung hindi ako nababayaran ng rema dito sa pag-worker ko kaya nanakawin ko na lang yung offering ganun, no? Kaya magtrabaho na lang ako na iwanan ko na kayo yung mababa na yung moral pag ganyan. Dito, no? Sige. Simulan ko ngayon dito na ikaw Giselle, ano bang masasabi mo rito? Isa-isa tayo, no?
Iksayan nyo lang para tayo, mag-close tayo kagad. Yan, yung gusto mong sabihin ngayong habang pinapakinggan natin ito, kasi naka-record ito mga kapatid, magmula yung kaninang umaga. Kahapon ng umaga, naka-record ito. Kung gusto nyo iparinig dun sa nyo, mga kasama nyo, available yan hanggang ngayon. Sige po, anong masasabi mo, anong naiisip mo, Giselle? Habang pinag-uusapan natin. Naalala ko lang po, Pastor, yung dati nag-solwin po kami, may kasama kami noon. Parang nag-pioneering po yata kami noon sa Maria Aurora. Tapos, parang yung kasama ko po, naiinis na siya kasi halos lahat po tumatanggi, ganun. Tapos po parang, siyempre po pag pioneering, di ba po matigas yung mga tao. Tapos, alam niyo po yung pag Sunday, wala kaming nadadala. Tapos, parang ang bigat-bigat sa loob, yung ganun po. Tapos, yun nga, pagka nagsusol winning po, laging may dahilan yung mga tao. Tapos, parang, ang bigat, nakakainis, pero mas mabigat po yung nalulungkot ka. So, parang naisip mo, nga po, no, parang, hindi pwedeng hindi po natin maramdaman yun. Kasi nga po minsan, dumadating po yung time, parang nagiging routine na, hahayo kang gano'n, nakakalimutan na po yung, dapat nandun pa rin yung bigatin nga po na kailangan makita ko sila, gano'n, yung kapag tumanggi or sabihin po natin, yun nga yung parang, mararamdaman mo po kung miyembro mo o hindi. Parang kanina po nung humayo kaming aga-aga po, yung iba, hindi sila nakatingin, yung iba nga po nag-ML pa, yung parang, ba't sila hindi nakikinig, tapos yung isa haba pong nakikinig, biglang umalis, yung parang maiinis ka pero malulungkot ka na bakit hindi sila interesado, tapos nag-uusap nga po kami na kailangan mahanap natin yung para sa atin, nag-uusap po kaming tatlo kanina. So parang importante po talaga na kung wala na tayong nararamdaman para dun sa mga kaluluwa, it means po parang wala na yung burden natin, na maganda lang po yung manumbalik po yung ganung pakiramdam. Kasi nga po kapag nandun yung iniisip natin na paano to pag napunta sila sa hell, yung nandun po yung burden, mas magkakaroon po tayo ng sigasig po na hanapin sila. So maganda lang po na balikan po natin yung first love natin, kung paano po tayo kasigasig na mag-solwin, na abutin po talaga yung mga tao. Ayun po. Ayan. Sige. Si Ruth katabi ni... Si Ruth naman katabi ni... Ayun, Pastor. Nung itong nakaraang week, ewan ko po kung na-send ni Lovely sa inyo yung chat niya na mahaba. Yung tayo daw po ay... Yung sa akin po na panaginipan daw po niya ako. Yung sabi po niya kasi, sinend ko po sa inyo ngayon, Pastor, na naginip daw po siya, sabi niya daw ang laki, ang laki ng langit, actually pwedeng mapuno, parang ganun ba yun, yung thought na sabi niya kayo yung ginawa. Ay, sinend ko po sa inyo, Pastor, mamaya na lang siguro. Yun sabi niya, mamamalakaya daw po tayo ng langit, ng mga tao ngayon. So parang ang dating kasi sa akin, nagpapagawa daw po ako ng pamingwit sa tatlong kasama ko. Sabi ko daw po sa panaginip, hindi ko nga alam ba't ako mamimingwit, parang something na ganun. Pastor, actually, nitong week na to, parang, kasi nakakita po ako ng mga aso doon sa mga church, na parang yung realization na, yung mga aso, bakit walang may gustong tumulong? Bakit ako lang ba yung may nararamdaman para sa kanila? Parang ganun po yung nasa isip ko na, bakit wala ba silang kakayahan? Ayaw ba nilang tulungan yung mga kawawa? Tapos naiisip ko, ganun din yung sa tao, bakit walang nagmamahal sa tao? Bakit, kumbaga ginawa na ng Diyos, bakit walang mautusan ng Diyos? Bakit? Yun po yung palaging pumapasok sa isip ko na parang naiiyak ako, namimiss ko na sabi ko nga, namimiss ko yung dating ako na sabi ko po, kada tingin ko sa tao, talagang makakaramdam ka ng awa. Yung dati na hindi ko pa nga alam yung meaning ng soul winning na nung na-born again ho ako, basta parang ang gusto ko lang ma-share yung ang sarap ng pakiramdam. Hindi ko talaga alam yung Great Commission na yan, pero yung lifestyle ba na nandun na naka-built in sa'yo yung born again experience na gusto mo lang ma-share kasi talagang masarap may Kristo. Ngayon, siyempre katagalan, nasabi nyo nga po, napupurol at chinecheck ko yung sarili ko doon before pa ho tayo nagmi-meeting talaga. Kaya sabi ko nga talagang dito tayo dinadala ng Lord kasi
ulit-ulit din po na yan po yung ini-example ko dun sa mga kasamahan namin sa church na na yung talagang magkaroon tayo ng passion. Bakit wala, yes, nagsusolwin tayo, pero hindi mo naman talaga mahal yung kaluluwa. Pwede yun pwede kang gumagawa ng programa, pero hindi mo naman talaga gusto. Diba po? Ngayon, dapat nandun yung, sabi ni pastor nung teaching niya sa Batangas, hingin mo yung puso ng Diyos. Hingin natin. So, sabi ko nga, po kagabi nung nagpe-pray kami, hingin natin yung pagmamahal ng Diyos para sa mga taong to. Kasi kailangan maramdaman ulit natin yung naaawa tayo sa kanila na ginawa na po ng Lord lahat. Nasa atin na yung part na may isang kabataan kagabi nag-iiyak sa prayer, hindi ho siya makapag-pray ng maayos kasi sabi niya, Lord, mag-send ka ng tulong dito, mag-send ka ng tulong. So, nabanggit ko po, ikaw yung tulong na sinesend ng Lord sa mga tao. Tayo yung tulong. Ngayon, choice natin kung magpapagamit tayo, magiging tulong tayo ng Diyos sa kanila. Kasi yun nga po yung talagang yung realization pagdating sa aso, na sa aso, awang-awa tayo, bakit sa tao wala tayong awa, no? Kaya nung nagpe-pray din po ako talaga kagabi, sabi ko, Lord, gusto ko ulit bumalik yung passion talaga na kapag tumingin ka dun sa isang taong yan, yung makita mo sila, makakaramdam ka ng saan sila pupunta. Naalala ko po nung nagbabalinsuela pa kami, akyat kami ng LRT, titingin ako dun sa palengke, sabi ko, daming tao, saan kaya ito mapupunta? Sobrang puno po ang blooming tree. Saan kaya sila mapupunta? So sabi ko, kailangan, Lord, bumalik yung apoy. Na tama nga po, na napurol na po tayo nawawala na masyado na tayong na-busy, masyado nang nawala yung excitement, no? Yung pong, yung bang endurance. Sa simula, excited, pero nung katagalan na, parang nagiging burden na lang na, hindi burden na, yung pabigat na lang sa'yo. Pero salamat kasi nare-remind po tayo dito sa tsaka yung panaginip din, isang confirmation sa akin na talagang po, ang bigat nung Sunday na yun, habang si Edra po nagtuturo that time, ang sakto pa yung turo niya, yung make yourself available. Siyempre, kinakausap ko na yung Lord kinakausap ko na si Lord sa isip ko. Tapos nabasa ko pa yung chat ni Lovely, tapos yung pakiramdam ko na yung bakit walang umaabot sa mga tao, yung bakit walang naaawa, yung ganun. So parang naghalo-halo yung sa loob ko na parang may sasabog sa loob ko na, Lord, Lord, I will make myself more available. Yung bang may gagawin ako, ganyan. Parang ganun po, Pastor. So I think talagang gusto ng Lord yung sinasabi nyo ngayon talaga, Pastor, kasi hindi ko alam mukhang kailangan na talaga sa atin. Ay po, naalala ko lang po kasi dito nung nga po nag-share nga po kayo nung hanapin yung tuwa, nawawala, naliligaw. Kasi di ba po, yung mga naliligaw, mga na-board again na pero napalayo lang, gano'n. So, may sakit. Naalala ko po dito kasi nung si Tatay Virgilio, tandaan niyo po noon sa Antipolo. At dumating po yung time na, as in, kami po talaga yung nag-aasikaso sa kanya, na nagdadala po kami sa kanya ng lunch, ng dinner, actually merienda, gano'n. Kasi kapag umaga po, hindi namin siya nadadala ng gawa po ng solving. Tapos dumarating pa yung time na kapag po fasting, so syempre wala kang pagkain. Kaya minsan pagkain namin, itlog. Sa kanya ulam niya, tinolaw, sinigang. Kaya sabi niya na, ito na naman. Gusto ko sabihin, tatay, buti nga kayo, tinolaw kaya sinigang, kami itlog lang. Tapos syempre andun po yung pag-aalaga nun kay tatay, na pamahal talaga. Andun yung, nalala ko po, kasama ko rin doon si Mayan na talagang sinatsaga po namin na ibaba siya, dalhin sa simbahan. Hindi po madali yung pwesto ng bahay niya kasi yung lupang madulas. Yung pang clay, ganun po. Yung orange po na lupa. Talagang sinatsaga siya, mabigat kasi stroke po si tatay. Tapos, yung time na, yung tsaga-tsaga po na dinadala siya, dumating yung time po na kaya na po niya magpunta mag-isa sa simbahan. Kasi nagulat po kami, may kumakatok sa may gate. Tayo na po siya, gawin kaya na niya. Tapos hanggang kasi po siya po ipinapabayaan po ng mga anak niya na iiwanan siya ng pagkain. Tapos aalis yung mga anak niya ng 3 araw. So parang ginagawa siyang aso. Ganun. Kaya po, inaalaga, Pastor, iiwanan siya ng pagkain. Parang kanin, syempre po mapapanis po yun. Nung alaman nga po namin, lalo po namin siyang
dinadalaw, ganon. Tuloy pa rin po yung activity. Tapos dumating po yung time na nawala na po dun si tatay. Tapos tinanong po namin sa mga anak niya na nasaan na po si tatay? Ganon. Sabi niya, nandun sa pinsan niya. Tapos kasi po, parang 1 month na siyang hindi uma-attend. Kami po ni Maya nag-aalala sa kanya kasi paano na si tatay? Tapos nung binanggit po sa amin ng mga anak niya yung lugar na kung saan nandun yung si Tatay Virgilio, ginagawa po namin, doon po kami humahayo papunta doon. Sa street po na yon, ganun, ang layo po niya. Tapos ilang araw, linggo po kami humahayo po doon. Tapos may kasama kaming bagong worker na hindi naman talaga niya na-meet si Tatay Virgilio. Yung sabi niya, sino ba yun naman? Sabi niya, sino ba yung Tatay Virgilio na yan? Sabi niya, lagi na lang natin hinahanap. Sabi niya gano'n. Sabi ko, wag mo nila lang yan. Sabi ko gano'n. So, mahal namin niya si tatay. Tapos ang tagal po namin nahanap hanggang sa pinakadulong bahay ng street na yon, nakita ko, sabi ko kamag-anak to ni Tatay Virgilio kasi kailong niya, matangos ang ilong, tapos iba yung itsura ng, pogi yung itsura niya. Sobrang saya ko nung nakita ko kasi sabi namin, kilala niya po si Tatay Virgilio. Sabi niya, oo, parang tito po niya. Sabi niya, kaso umalis na siya. Umalis na naman, so parang another paghahanap na naman. Tinanong po namin saan yung lugar. Ang sabi po, alam niyo po, lampas isang buwan na po namin hinahanap si tatay. Pero tuloy pa rin soul winning, fundraising. Hanggang sa, tinanong po namin yung lugar. Ang sabi po doon nung pamangkin niya, pagdating niyo sa subdivision na to, dire-diretso lang kayo ng lakad. Sabi niya, depende na lang kung makakapasok kayo kasi may guard doon. Tapos sabi po doon, dire-diretso lang kayo, unang kanan. Pagpasok niyo sa unang kanan na kanto, unang kaliwa. Kanan, tas kaliwa. Alam niyo po, sobrang layo. Ang galing ng Lord kasi nakalampas po kami sa mga guard na hindi po nila inaalam kung tagadan po kami. Tapos, ang layo po ng nilalakad po namin ni Maya, pati po ng worker. Ang layo na, wala pang kanan, lahat po kaliwa. So, iniisip ko, niloloko ata kami noon. Pero sige, tuloy lang po kami ng paglalakad. Nakakita po kami ng unang kanan. Tapos, pagdating po namin doon, wala pa po agad na bahay. Pero pagkakita na, pagtanong, sabi ko na, paglabas po ng nanay, sabi niya, ang tanong po namin, nandito po ba si Tatay Virgilio? Alam niya po, sali po na, pagbuksan po kami ng gate, ang una po niyang ginawa, sinara po yung pinto. Tapos sabi po niya, nung nanay, kapatid po pala ni Tatay Virgilio, sabi niya, uy, nandito yung mga kasama mo sa simbahan. Nagulat po ako kasi hindi pa po nila kami nakikita, hindi pa po nila kami kilala, pero alam po niya na taga-simbahan po kami. Tapos, pinuksan po ulit yung pintuan, pinapasok po kami. Alam niyo po, pagkakita namin, sobrang saya namin ni Maya. Kaya po sa amin si Tatay Virgilio. 20 lang po ako noon. Siya po, 60 plus or 70 plus, si Tatay Virgilio. Tatay Virgilio, parang ko pong anak na umiiyak po siya, papunta po sa akin. Umiiyak po ako, umiiyak din si Maya. Niyakap. Alam niyo po yung yakap po ni Tatay Virgilio na parang ako po yung nanay niya. Mas matanda naman siya sa akin. Pero, po yung umiiyak po kami kasi ang tagal tay, hinahanap ka namin. Sabi po ni Maya, tay, kung saan ka nakapunta? Nakalakad ka lang. Ganon. Sabi niya gano'n, nakalakad ka lang. Lumayo ka na, ganon. Alam niyo po, iba yung saya na tagpuan. Kaya kanina, natin yung verse na ito, naaalala kasi tatay. Iba yung satisfaction na, alam mo yung satisfaction ng kaluluwa mo kasi alam mo pinatrabaho ng Diyos. Kaya yun po, ito pong bago po natin ito titingnan yung bago po dito sa Batangas. Okay, kasi po yung mga simbahan po natin dito na kakao, ganyan, gusto magbukas ng simbahan pa. Kasi po, napuntahan po namin na may galing Talisay. Pero pong tatay na may sakit, lagi lang siya nandun sa pinto o po. Pag-pray, sunod po ng mga linggo, nalaman ko po, picture pala ni Ninang Girlie, Ninang Ian, gano'n po. So, pinabalik-balikan po namin. Alam niyo po, bago po yun, actually, nagpe-pray ako noon. Kasi lagi niyo, nung camping, nabanggit niyo po sa amin na mangarap ka, gano'n, di po ba? Mangarap, gano'n, mag-desire. Ngayon, alam niyo po, sabi ko, Lord,
meron ako isang desire. Sabi ko, Lord, pwede bang mangarap ako na gusto kong mahalin ka ulit kagaya nung first love. Ayun yung prayer ko. Sabi ko, Lord, nangangarap ako na gusto kong mahalin ka pa ng higit pa sa ginagawa ko ngayon. Sabi ko, gusto kong maglingkod pa ng higit pa sa ginagawa. Kaya siguro, ito nga rin yung nararamdaman na yung nabanggit nyo nga po yung regarding yung pag-meeting Solvini, kasi yun po yung prayer ko na Lord, gusto kong tapa. Naniniwala po mahalin din yung yun na po kasi. Okay, si wala na si Tatay Virgilio. Pero, bago siya nawalan, alam ko nakaramdam siya ng pagmamahal. No? Parang taga-rema na lang ang naghahanap sa kanya, no? Yung mga taga-simbahan. Sige, si Marlon. Marlon? Hello po, Pastor. Kung pinag-uusapan ito kahapon, isang naisip ko po nung time na hello po, Pastor. Oo, sige, malinaw. Malinaw po yung dating ko. Malinaw. Kahapon pa lang po ng umaga. Sabi ko, gusto ko magsalita. Pero shinare ko na rin naman po kala Jeff, kala Dayan, nung meeting po after ng meeting pa ng umaga. Tinawagan po namin sila. Kasi naalala ko po nun, Pastor, na bago pa po ata kami ikasal ng yung Dayan o kasal na kami dito po sa lugar ng Santo Tomas, wala po talaga kami miyembro. Ngayon, iniisip ko, ano kaya? Baka kailangan ng lumipat ng lugar? Baka dun sa lugar na pupuntahan, kumbaga, Pastor, parang okay, change location para may bagong solwinan, tapos madali kasing invitein yun kasi kakabukas ng simbahan, kumbaga, invitein mo. Pero alam niyo po, nung time na yon, kahapon, mas nare-realize ko na kung dumarating tayo dun sa point na baka kailangan na nating lumipat ng simbahan kasi 2 taon na tayo dito sa isang simbahan natin pero wala pa kang membro. Hindi pala yung location yung problema. Hindi pala solusyon yung lumipat. Kasi ang tanong nga doon, hinahanap mo ba yung tupa na para dyan sa simbahan na yan, dyan sa lugar? Kasi hindi naman itinayo ng Diyos yung lugar na yan, yung simbahan na yan, nang wala lang, kundi may tao talagang itinalaga ang Diyos para dyan. Yun po yung time, Pastor, na nagsimula po kaming laging ikino-confess po namin na sinabilin niyo po yun na kapag magpe-pray, sabi niyo, confess niyo na utusan niyo mga anghel ng Diyos dalhin ng mga panyapak ng mga taong pinili at tinawag ng Diyos para sa gawain na ito. Hindi pa namin nakakalimutan yon kahit po every night nakanugo-groupings po kami kapag naka-assign sa Batangas. Diba, siya ma-assign na mag-pray ng Rema Batangas. Laging ang confession, Lord, dalhin mo mga panyapak ng mga taong pinili at tinawag mo para sa gawain na ito. Dalhin mo mga panyapak namin sa mga taong kailangan ng babahaginan ng salita mo. Kailangan yung pinili para sa gawain na to. Walang ka-member po nun sa Santo Tomas. Tapos, ang nangyari po nun, ang member lang po namin, si Tatay Benny, yung tatay po ni Happy. Pero alam niyo po, talagang pupunta ka sa mga sulok-sulok. Hahanapin mo. Meron po kami na-sharean na isang may-ari ng Hollow Blocks. As in, Hollow Blocks po yung pinaka-business nila. Sabi niya, yan, sharean nyo yung mga tao dyan kasi wala, wala silang time para magsimba, ganyan. So, parang ginawa po namin, pinuntahan namin, si Daniel pa po worker namin nun. Hanggang sa yung buong looban po na yon ay sinaran, na-invite, nalaman po namin na meron pala silang simbahan, naghahanap pala sila ng simbahan, na masisimbahan. Hanggang alam niyo po, Pastor, simula po noon, hanggang ngayon, sila po ang katuwang namin, umattend din po sila anniversary, sila po yung pinakamarami, umattend din po sila ng camp, dito po sa Santo Tomas. Kumbaga nahanap po sila, yung tupa na yun na magiging katuwang dito, ay isang buong pamilya po sila. Tapos kausap ko po yung nanay Josie, si ate Josie, kausap ko po. Mama po ng camping yung anak niya. Sabi po ng anak niya, Mama, yung laman ng puso ko, gusto ko din magpastor, kagaya ni Pastor Marlon, tsaka ni Pastor Dayan. Parang ganyan po yung puso nila. Sabi ng magulang niya, na nasyara namin, tsaka yung tatay niya. Sabi niya, anak ko, anong gusto mong gawin para sa paglilingkod sa Panginoon?
hindi ka namin pipigilan. Gusto namin na gawin mo yung pinagagawa ng Diyos. So parang, ayun, natumbok na ang kailangan pala kung mga hindi lumipat ng simbahan, kundi hanapin mo yung kaluluwang para sa'yo. Kaya, yun po yung pinaka naalala ko kahapon na, Lord, hindi pa tapos. Hindi, may ibubuga pa. Hindi lang sila Ate Josie, sina Kuya Robert. Meron ka pang mga pamilyang kailangan naming mahanap. Tulungan mo kami mahanap yung mga pamilya niyo. Ayun po, Pastor. Oo. Ayun, so magmarka sa atin yung hindi yung simbahan ang kundi yung yung nagagawa mo Tingnan mo nga naman tingnan mo yung si tatay ni Happy na naging katuwang mo sa Tito Benny po. Oo, naging katuwang mo yung kumbaga hindi naman siya yung 100% na akala mo magiging benihin na pero kasama mo kasama mo. Pastor, kasama po namin nagsusundo po yun, tricycle po niya kasi minsan po ang dami po din Ate Josie. Parang last time po ang last time po ata 22 sila. In-invite po niya kasi mga kapitbahay niya. Sabi po kasi namin, kung di ka marunong mag-share ng Word of God, invitein natin. Parang nakatatlong balik po si Tito Benny para sunduin po yung pamilya ni Ate Josie, yung mga na-invite, tapos nag-solvent po kami kahapon doon. Sabi po namin, kahit mag-ilang sundo kami, para lang sa mga kaluluwang madadala po doon sa kasi kaya nga naman po binigyan kami ng tricycle para ipang sundo. So parang ayun po, glory to God po talaga. Hindi solusyon yung aalis ang lilipat ng location, kundi kailangan mahanap mo talaga yung kaluluwa po, yung tupa po. Ayun, kaya sa dagdag ko to yung sabi niya ganoon yung hahanapin niya doon sa loob ng bahay yung nawawalang coin. Di ba sa yung pinakasulok-sulok na yan kailangan ma-check mo, makita mo, no? Sige. Thank you. Si Mami Sarah. Hello po, Pastor. Malinaw po. Nalinaw. Ayun po. I-share ko lang po yung mga dati pang mga nangyari. Kasi po nung ako ay nag-aaral pa nung college, syempre po, di ba po, college sa TIT po, naalala ko po kasi noon, grabe yung pagsusolving namin din doon, nung nasa school pa po kami noon, talagang suyod. Ngayon po, dumating po kasi yung time na nag-cross enroll ako sa TIP Cubao. Dalawa po kasi, TIP Manila, tapos TIP Cubao. Sa TIP Cubao po, ako lang po yung nandun, ako lang yung nag-cross enroll. So, naalala ko po, halos lahat ng mga naging kaklase ko po doon, ilan sa mga kaklase ko po doon, na-invite ko po sa Maseda. Pero meron po ako isang tao doon na naramdaman ko po na parang tatagal to sa church. Parang mag-i-stay sa church, magkakaroon ng ministry. Nakaramdam po ako sa kanya ng gano'n. Siya po si Jervis. Kung naalala niyo po si Jervis Talumontalban. Opo. Ngayon po, nagtagal po siya, nagkaroon ng ministry hanggang sa naging leader din po ng mga youth doon sa Montalban. Pero dumating po yung time na nawala siya, tapos bumalik, nawala. Pero sa ngayon po kasi siya ay nag-stay na sa ibang church. Pero praise the Lord po at nagpapatuloy. Pero nung time po na yun, naalala ko po kasi ngayon, nung time pa na yun na hindi pa ako pastor, yung naramdaman ko po na yun na parang masarap sa feeling na nakahanap ka ng member, nakahanap ka ng makakasama sa church. Yung hindi ka pa pastor pero masarap sa pakiramdam. How much more pa na tayong mga pastor, yung tayo mismo yung makakahanap ng tupa natin, yung tayo yung mag-aalaga, yung ganun po. Tapos po, nung ako po ay nagtrabaho na, syempre po, baguhang magtrabaho, parang andun pa yung fire na mag-share sa mga kasamaan sa trabaho, sa mga staff, ganyan. Pero hanggang sa tumatagal, katulad nga na sinasabi ni Pastora Ruth kanina, pumupurol na. Kumbaga parang nadadala na ng kabisihan, nadadala na ng mga nangyayari sa paligid, pagod, hindi na nasisingit yung mag-solving. Hanggang sa dumating po yung time na nag-chat po ako sa inyo ng dati, Pastor, na, Pastor, parang nawawala na yung fire sa akin, parang na-burn out na ako, ganun. Tapos, nagtanong po ako sa inyo kung pwede po ako sumama kay Micah, kami kay sa ministry doon sa Mandaluyong po. Tapos sa mental po. Ngayon pumayag po kayo noon. Tapos nung mga nandun na po kami ni Micah na nagsosolving, grabe po yung mga tao doon. Doon ko naramdaman yung awa ng Diyos sa mga tao na na talagang ipapaabot sa iyo ng Diyos yung mga taong nangangailangan talaga sa Kanya. Kasi iba-iba yung mga cases ng mga tao doon. Hindi lahat kasi ng tao po doon ay mga sira ang utak, mga baliw. Iba-iba may mga incest, mga ganun po. Tapos yung iba, mga rape. opo.
Opo, mga iniwan ng magulang, iniwan ng mga anak, wala ng mga homeless po, gano'n. Kaya habang sinesyaran po namin sila nun, sa personal ko pong experience, kumbaga parang, grabe may mga tao pala talagang ganito na yung buhay nila talagang walang direksyon. At pag nakarinig sila ng pag-ibig ng Diyos, may mga tao doon na pag sinabihan mo ng mahal sila ng Diyos, hindi sila naniniwala. Kasi ang alam nila, kaya nga sila nandun eh kasi hindi sila mahal ng Diyos. Kung mahal kami ng Diyos, bakit kami nandito? Pero may mga tao po talaga doon na talagang uhaw sa pag-ibig, hinahanap nila yung pagmamahal. At pag narinig nila yung pagmamahal ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, grabe, para po silang nare-refresh, para po silang nagbabago yung kulay nila, parang dating maputi, magiging reddish, parang nagkaroon ng tugo, parang nagkakaglow po sila. So, yun po yung kahalagahan talaga na nakakapagbahagi po tayo ng Word of God sa mga tao. At isa pa po, Pastor, yung ito pong nakaraan, yung nag-chat po ako sa inyo na parang nanaginip po ako na sa panaginip ko po, wala na yung desire sa heart ko na maglingkod. Kumbaga doon sa panaginip ko, kinaiinggitan ko po sila Pastora Ina, sila Pastora May, yung mga umalis po. Kumbaga parang nag-desire po ako doon sa panaginip ko na parang pwede bang umalis na lang mag-ministry, maging ordinaryong member na lang. Kasi dahil sa mga nangyayari sa paligid na parang pagod ka na parang sabay-sabay na lahat, tatrabaho ka, tapos nagmi-ministry ka, nagpapastor ka, wala ka nang maibigay na time sa mga miyembro mo tuwing Sunday na lang o kaya Sabado pag weekends, ganyan. Parang nagde-desire po ako sa panaginip ko na mag-member na lang, ganun. Pero alam niyo po, paggising ko po noon, galing sa panaginip, na ramdaman ko na lang na naluluha ako noon. Tapos bigla akong naisip na, Lord, wag mo hayaang magkaroon ako ng ganitong desire. Kasi isa sa mga dahilan kung bakit mo ako tinawag sa paglilingkod na ito ay para maging fisherman mo. Kumbaga, mamimingwit talaga ng mga tao. So, ayun po, nung nagising po ako noon, nag-pray po agad ako kay Lord na, Lord, wag tanggalin mo yung ganitong desire. Kung magkakaroon ako ng ganitong desire, tulungan mo ako na wag magkaroon ng ganitong desire. Kasi isa rin ako sa mga nabingwit, isa rin ako sa mga tao noon na nasyaran, na nabahaginan at nakilala ka. At yung naramdaman ko na pag-ibig mo noon, gusto mo na maramdaman din ng iba. Kaya po, tama lang po talaga, Pastor, yung timing na pagtuturo ko ng ganito sa pagsusolving. Kasi, kumbaga parang ito yung time na parang yung parang hindi na dapat na yung hindi na tayo dapat naglalaks, nag-chill na. Kasi ito yung time dapat na mas mailapit na natin yung mga tao sa Diyos. Kasi nasabi pa nga po, nasa last days na po tayo. At ilas ko na lang po. Ito po kasi sa Marilao, ayan si Jello. Sa Marilao po kasi, doon sa dati naming church na unang pinagtayuan namin, sa una po, may mga na-invite po kami, may mga nasusolving po kami. Ang bunga nga po ng Marilao ngayon ay si Regina, nag-worker po, ganyan. Pero umuwi na po sa pagka-worker. Pero po hanggang ngayon, nag-i-stay naman sa church, nagme-ministry po, nagpapatuloy naman po si Regine. Ngayon po, napapansin po kasi namin na wala nang na-attend na taga doon, katulad nung case nila Marlon, wala nang na-attend na taga doon sa church na kinakatayuan. Ngayon po, sila Jello po kasi nagsusolve na sa malayo. Pero part pa rin po ng Marilao. Nagsusolve sila sa malayo, tapos doon po sa lugar na yon, may mga tao po silang nagsusolve na napapa-attend po sa church talaga every Sunday. Ngayon po, natatalo kami sa pamasahe. Kasi every Sunday po, lagi na lang 300 balikan. Minsan pag magjo-joint fellowship kami sa Del Monte, nasa 1,000 balikan, ganun, yung pamasahe po kasi malayo po. Ngayon po, nung napapansin po namin na doon na halos lagi yung na-attend, kasi talagang sinuyod nila Jello po yung yung lugar po na yon. Nung napansin po namin na doon na lahat ng tao yung uma-attend sa church, napag-desisyonan na po namin, napagplanuhan na po namin na ilapit na po yung simbahan doon. Ngayon, yung mga tao po na malapit sa dating church, willing naman po sila na magbiyahe na lang papunta po doon. Ngayon po, yun po, nakalipat po kami ngayon sa bagong church na yun, kung saan po yung mga uma-attend na marami, ay doon na po makaka-attend.
Kaya po si Lord po talaga ang ang maglilid talaga po sa atin kung nasan po yung mga tupa po na nais po niya na ipaalaga po sa atin. Yun lang po, Pastor. Ayan po. Ano po? Tulad po nung sinasabi ko po kay Pastor kagabi, sobrang very thankful po ako sa yung reminders po mula po kahapon sa mga napag-usapan po natin kasi ayun po, minsan po parang dumadating po ako sa point na yung napapaisip po pagkakausap po yung mga kapwa po natin kasama sa simbahan na parang ano ba, ito bang mga kasama ko parang naiirita na ba sa akin, naiinis na ba sa akin pagka po yung paulit-ulit po natin minsan, syempre po napagkatiwalaan po tayo mag-lead sa simbahan, hindi lang po natin sila ini-encourage na sa soul winning ng kung paano yung dapat na mga verses na sinishare, yung kwento kung paano yung flow po ng kwento na kinakwento po yung kwentong kaligtasan pagka po nagsishare. Kundi po yung di ba po nandun po na binabahagi din po natin sa kanila tsaka pinupush po natin sa kanila na magkaroon din po ng yung passion, yung drive sa share po ng Word of God na hindi lang po tayo minsan po kasi di ba po parang nagiging routine na lang dahil sa kasanayan po na gano'n na sa schedule at kasanayan po sa mga verses na sinishare natin, minsan dumadating po sa point na nagiging routine na lang sa atin na ito ulit na verse na to minsan kahit nakasarado na yung Bible, kahit yung kasama ko po minsan nagulat ako kasi pagtingin ko sa kanya yung Bible na hawak niya habang nagsishare siya baliktad. Di ba po? Kasi kabisado na po natin yung verse na sinishare natin. Alam na po natin yung routine. And after some time po, maaaring hindi natin napapansin na kabisado na lang po pala natin yung sinasabi natin and wala na po doon yung passion, wala na po doon yung puso sa pag-share natin dun sa mga tao, which is isa po talaga yun talagang goal po. Kada po meron din pong nadidistino sa amin na missionary at saka po pagka may member na isasama po sa soul winning. Pero minsan po ito po kasing may mga kasama po kami sa church na yung may katagalan na din po. Minsan dumadating po ako sa point na napapaisip ako, ito kayang kasama ko naririndin na sa akin na pinapaalalahanan lagi na hindi lang yung verses na kailangan nakabisado, hindi lang na dapat maayos yung flow, hindi lang yung pagiging witty sa yung nakaka-encounter po ng tao, kung paano bang sasabihin mo, ano bang sasabihin sa kanila, kundi yung po talagang pagka kaharap natin yung tao na sinashare natin, ano ba yung nararamdaman po natin habang kaharap natin itong tao na to, ando na po ba tayo dun sa point na ay sige, para bilisan ko na lang yung pag-share dito para makapunta na ako sa next na sharean, para meron akong malilista, para may masasubmit, para may picture, para po yung mga ganun po na nakakalungkot po. Dumating po sa point nung mga nakaraan na parang nasa isip ko po, marami akong kasama pero marami pa akong kasama sa gawain pero parang mag-isa. Alam niyo po yun, marami pong kasama sa gawain pero parang para pong wala yung iisang goal na talagang makikipag-agawan dun sa kaluluwa na madadala mo talaga sa simbahan. Minsan po, praise the Lord po kasi may mga talagang nadadala sa simbahan pero parang pagkatapos nun, parang yung kulang pa din kasi yung sinabi niyo po, Pastor, na
na di ba po tama po yun yung mga members pagka nadala mo sila sa simbahan, ay yung mga tao pag nadala mo sila sa simbahan, andun na yung ilalagay sa heart natin ng Diyos, yung nangangarap ka para dun sa mga miyembro na ano ka itong umattend na to, ano kaya yung magiging parte niya sa gawain ng Diyos, itong umattend na to, someday magiging kasama namin to sa gawain, mag-worker to, maglilingkod to. Minsan po nakukulangan din po pala tayo doon sa ganun, na gusto ko rin po na ma-share sa mga kasama ko po, na hindi lang po doon tumitigil na basta na-sharean mo na tapos pupunta ka na sa next, tapos next. Salamat po talaga dun sa paalala po kahapon na ang Great Commission po natin, ito po yung mga naging topic namin din nitong mga nakaraang Sunday po yung Great Commission po natin, hindi lang basta mag-share o magbahagi, kundi yung hanapin yung mga nawawala, reaching the souls, reaching the lost, no po, na hindi lang basta mag-share, kundi more than pagbabahagi is talaga pong makikipagkilaan tayo na yung mga tao na to talaga nga hanapin, pagtsatsagaan. Salamat po sa Panginoon dahil nitong mga nakaraan po. Meron po kami isang miyembro, may edad na po siya, nasa 40 plus na po siya. Mula po nung nakaraan, yung nasabi ko po kanina na parang nakakaramdam po na parang kang mag-isa sa gawain kahit ang dami mong kasama. Kasi parang hindi isa ng heart. Although nandun po na talagang i-claim po, pinagpipray sa Lord na Lord, yung puso ko po, gawin mong align sa puso mo. Yung puso po ng mga miyembro, ng mga missionary, i-align mo po sa puso mo, sa isipan mo. And salamat po sa Lord dahil nandun po yung kasagutan. Itong kinuwento ko po kay Pastor Wade po ito kagabi. Nung bandang December po, mayroon po kaming miyembro na nasa 40 plus na po siya, na naginip po siya na meron na pong dalawang babae na pumunta po sa simbahan sa Garay. Tapos dun po sa panaginip, ang parang naging thinking po niya is, ay siguro kapalit to ni Pastora Juda, siguro papalitan na siya dito sa simbahan. Tapos natutuwa po siya kasi merong dalawang worker po. Tapos no time po kasi wala po kaming mga worker, at sabi po daw niya doon sa panaginip, nasa kaya si Pastora. So, hinanap daw po nila ako ng kapartner niya. At sa paghanap po nila, nakita po nila ako sa bandang Santa Maria na church po natin. Doon po nakita daw po nila akong mag-isa. Tapos nagigitara. Hindi po nila ako nilapitan kasi nakita, ang nasa isip daw po nila, ay okay naman siya. Kaya umalis na daw po sila. Ngayon po, nung time po na yun, nakaramdam po kasi ako na, yun nga pong sinasabi ni Ate Sarah kanina na yung mararamdaman mo na ganito na nga lang yung araw na parang yung nakikita mo po yung sarili mo ng sa nakakatulad nila po, pwede na araw-araw nandoon sa gawain and all po. Naramdaman ko po itong member na tumitingin po siya sa iba na sila may worker, sila may ganito, sila ganyan tayo, walang worker. Well, naniniwala po ako na yung nanaginip po siya noon is nandun po yung pagkausap ng Diyos ng kalimutan ko po kung sinong nagsabi po kanina na ay si Pastora Ruth po ata, na ang sabi po niya kanina, ikaw yung tulong na sinesend ng Lord, na humihingi tayo sa Diyos ng Lord, magpadala ka ng
magpadala ka sa amin ng tulong na dito sa mga tao. Noong time po na yun, wala kaming worker. Andun po yung mga membro namin na, Lord, bakit sila may worker? Kami wala. Lord, magpadala ka sa amin ng worker para may magsasoul win dito. Pero andun po na tayo po yung tulong na sinesend ng Lord. At after po nun, parang dinestrigger niya po yung napanaginipan po niya na yun. Bandang March po na naginip ulit siya. Kasi nung December po, ang nakita po niya is okay naman daw po ako. Bandang March po na naginip po ulit siya. At nakita po niya doon, mag-isa pa din po ako. Pero nakita niya po yung real struggles, yung hirap mag-isa, and tapos nagbibigay na po ng directions and wala pong nakikinig. After po nun, dumating po siya sa point na parang napaisip-isip na po siya. Sabi ko po kasi pag-pray po natin, maring kinakausap pa rin po kayo ng Diyos, maigi pong sumunod po tayo sa kung anong nililid po sa atin ng Panginoon. Kasi di ba po, kadalasan naiisip natin na mga nag-worker lang, nagmi-mission, nagpo-full time, yung po mga kabataan pa. Siya po yung nasa 40 plus na. Nandun po yung pagkausap sa kanya ng Diyos, and praise the Lord po kasi ngayon po, kasama na po namin siya sa gawain. Nagpapagamit po siya sa Lord, kasama niya na po yung full-time missionary, si Cheska po, sa amin po sa Garay, na unti-unti po natuturo na pagkakatiwalaan. And salamat po sa Panginoon na wala man po akong sinasabihan sa outreach namin noon ng yung personal struggles po na parang mag-isa. Ang dami mong kasama, pero yung naghahanap ang Diyos ng heart sa bawat isa na hindi lang basta nagpapatuloy sa gawain ko, di may puso para sa kaluluwa. Salamat po sa Diyos kasi yung member po na yun, nakakitaan ko po siya na nandun po talaga yung pag-ibig niya sa kaluluwa. Na andun po talaga yung hindi lang basta nag-soul-win. Yung sarap po sa heart bilang napagkatiwalaan po ng Diyos na mag-lead na yung heart mo at yung heart ng kasama mo ay nandun po yung pagkakaintindihan sa kaluluwa na same goal na itong kaluluwa na to at yung kaluluwa na sinasabi ng Diyos na kailangan hanapin, talagang hanapin po at pagpapasigihan po na mailapit sa Diyos. Salamat po sa Panginoon talaga po na andun na po yung paalala kahapon. Kasi minsan yung sabi po ni Pastor Boy, kanina na kahapon, merong dahil dun po sa correction, dahil sa paalala, meron po parang nagagalit na hindi niya ba alam yung struggles ko, hindi niya ba alam na ang hirap kaya mag-soul win, ganito, ganyan. Minsan po parang sa atin, hindi ko alam, pero sa akin po, parang minsan nandun din po yung question na pagkakaya kinurek ko tong kasama ko, magagalit na ba siya sa akin, makukulitan na ba siya sa akin, pero always po na maganda po para sa atin yung correction and reminders po na ibabalik po tayo dun sa talagang goal po natin, talagang mission po natin, which is hindi lang po mag-share kundi yung passion po sa kaluluwa, yung drive po na mailapit talaga mailapit talaga sila sa Panginoon. Tapos naalala ko po, nung Sabado po ay Friday po ata ng gabi. Basta nitong week lang po. Nadaan po ulit ako dun sa yung sinare po ng isang evangelist na before po daw siya nakakilala talaga sa Diyos at nag-decide po na lumapit sa Diyos, na one time po bigla niyang nakasalubong yung dati niyang Sunday school teacher. Tapos po, yung itong Sunday school teacher niya na to, bigla po siyang nilaptan at nilayhans po siya at pinag-pray. Nag-usap sila, nagsishare po sila. Tapos
nagulat daw po siya itong Sunday school teacher niya. Biglang umiiyak na sa kanya. Ang iniiyak po ng Sunday school teacher niya ay hindi para sa kung saan o kung may malungkot mga story o ganito ganyan, kundi siya po mismo yung iniiyak nung Sunday school teacher niya. At doon po niya parang naramdaman bigla na talaga ba si Buko meron siyang kaluluwa. Doon daw po naramdaman na itong tao na to meron parang anong meron na may pakialam siya sa akin, sa kasalanan ko, anong meron na may pakialam siya sa yung hindi naman niya kasalanan o hindi naman niya, alam niyo po yun, nakitaan niya yung Sunday school teacher niya ng passion sa kaluluwa na hindi naman niya kaano-ano at hindi naman siya yung gumawa ng kasalanan, and yet nandun yung pagmamahal niya sa kaluluwa. Doon daw po siya nagsimula na mag-convert at talagang makakilala po sa Panginoon. At ito pong evangelist na to, ngayon po ay millions na yung nailapit niya sa Panginoon. So hindi lang po talaga sa routine natin na ginagawa na maidadala yung kaluluwa, kundi yun din po talagang pagmamahal natin sa kaluluwa, yung care po natin, yung passion po natin na maidala sila sa Panginoon. Yan lang po. Thank you po. Ano sabi mo, baliktad pala yung Bible nung nire-recite niya? Opo, Pastor, kasi kabisado na po yung verse. Iyon na lang po yung yung Bible po, hindi baliktad po pala yung binukulat dahil hindi na po binabasa. Kasi alam Kasi na. kabisado naman po. Opo. Ako yung binuksan ko hindi yun eh. Pero kasi kunyari binuksan ko lang. No, kasi kabisado mo na nga. Ay, sige, thank you. Last natin si Tina. Hello po, Pastor. Good morning po. Good morning po sa bawat isa sa atin. Opo. Bali, sa amin naman po ni Joe, actually po, nung kahapon po, nung after nga po nung meeting, hindi po kami agad nakapag-meeting po nung mga workers po natin sa Montalban kasi po may pasok pa po kami. Pero umakyat po kami bandang hapon po. So, na-discuss din po namin yung about po doon sa lost coin. Isang bagay po kasi na napag-sharean po namin kahapon. Kasi 'di ba po, yung sabi po na ilan sa mga Bible scholars, yung nawalan daw po ng coin na isang babae. Possible daw po na yung coin na nawala ay parte ng kanilang budget. That means napakalaking portion ng financial nila ang mawawala kung sakali hindi niya makita yung isang coin. So, parang katumbas po siya ng isang araw na sweldo. So, kaya gano'n na lang kahalaga sa kanya na hanapin yung coin na yon. And then, sabi rin po ng ibang mga Bible scholar, if yung coin daw po na yun ay nakadikit sa chain, kasi po, noong araw daw po, kapag po ang mga babae ay kasal na, meron silang chain na coin na composed po ng 10 coin. So, pag nawala po yung isa, so parang kulang na po yung symbol of marriage nila. So, yun po ay parang katumbas po ng sing-sing sa ngayon, wedding ring. So, itong babae po na to, ganun kahalaga sa kanya yung relasyon niya sa asawa niya, yung pangako niya, naiingatan niya yung covenant niya sa asawa niya. Kaya ganun na lang kahalaga sa kanya na hanapin yung coin na nawala. So, ganun din po tayo sa mga kaluluwa. Kung sabi nga po ng Panginoon kay Peter, if you love me, feed my lamb. So, ayun po, parang napag-usapan po namin kahapon yung strategy ba, ano po yung gagawin. Kasi po, kasi nga po, di ba po yung Montalban na bigla pong nalipat sa amin. So, parang dumaan din po kasi kami sa financial struggle po nito pong mga nakaraang buwan. So, parang sabi namin, Lord, paano namin to ipoprovide? Kumbaga kasi, ang San Mateo, ang Montalban, hindi naman to support ng Central. Kumbaga po parang self-support na po ang San Mateo at saka po Montalban. So nung kinuwenta po namin yung gastos po ng Montalban, kasama po yung weekly allowance ng mga workers, tapos po yung mga expenses po ng kuryente, tubig, tapos po yung renta po, umapalo po ng 10,000 sa isang buwan.
Kasabi yung San Mateo po, parang ganun din po yung Katumbas. Bawas lang po ng konti kasi wala pong workers. Pero yung gastos po kasi parang medyo malaki nga po. So para sa mga taong meron, kasi naranasan din naman po namin ang magkaroon at naranasan din po namin ang mawalan. So isa sa mga bagay po na natutunan po namin habang kami po dumadaan sa struggle is yung ginawa po ng babae, sabi niya, she light a lamp. So, minsan sa buhay po natin, kapag dumadaan po tayo sa struggle, instead na makita natin yung storm sa buhay natin, kailangan ilawan natin yung path natin, nadadaanan natin sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. So, nung kami po dumadaan sa struggle, isang bagay po na niremain sa amin ng Diyos, yung sinabi po ni Peter, sinabi po ni Pablo, nung time na siya po ay kinakausap po niya yung mga taga-Philippians. Nang sabi po niya, natutunan ko makontento, sabi niya, sa sitwasyon na kung meron ako. Natutunan ko mamuhay sa panahong wala ako at masagana. Ngayon po, inaral po namin ni Joe yung salitang contentment. Yung salitang contentment po kasi marami po kasi siyang ibig sabihin. Isang bagay din po na ibig sabihin ng contentment is nagtitiwala ka doon sa nagbigay sa iyo ng task. Na alam mo na kahit anong daanan mo, kasama mo siya at hindi ka na iiwanan. So dumaan po kami sa ganong proseso, and praise God po kasi hanggang ngayon po ay sinusuportahan po ng Diyos yung gawain po ng Panginoon po sa Montalban tsaka San Mateo. Ngayon po, doon po sa May 99 tsaka doon po sa isang nawawala, nung inaaral po namin to ni Joe, ang title po kasi nun, A Faithful Shepherd. So minsan darating sa buhay natin na mabigat, pasanin mo yung mga miyembro mo. Hindi lang kasi ikaw yung pastor sa pulpito lang, natatayo ka tuwing Sunday. Kung hindi, itatouch mo rin yung buhay nila. So sabi doon, yung pastor, pinasan niya yung tupa. That means, kung pinapasan mo yung tupa, imposible na hindi ka mag-aamoy tupa. Lagi ko naaalala sinasabi ni Pastor Boy na dapat mag-amoy tupa ka. Na minsan sa amin po, mga part-time na pastors, mahirap isipin na paano ka mag-aamoy tupa. Ang dami pong schedule, super busy namin, may trabaho pa kami. Kumbaga parang, na mabuti pa yung full-time kasi at least si Lord lang yung susundin nila. Pero dito kasi sa pagiging part-time, may trabaho is parang kailangan mo rin makipagbuno sa mundo. So, kapag kasi dumating tayo dun sa point ng buhay natin na nakatingin tayo doon sa storm na dumadaan sa buhay natin, katulad ni Pedro, ilulubog tayo. At dumating din po sa amin na kailangan ikaw yung susunod, kailangan sa'yo susunod yung mga provision ng Diyos at hindi ikaw yung hahabol doon sa provision. Kasi di ba, isa po sa mga pangako ng Diyos, makikita ng mga tao, sabihin nila napakasarap tumira sa tahanan mo o doon sa lupain na pinangako sa'yo ng Panginoon. So sa amin po ni Joe, yun nga po, dumaan po kami sa financial struggle kasi si Joe po before po nung campaign nawalan po siya ng client. Pero hindi po siya nawalan ng client dahil sa walang offer sa kanya. Actually, after po no, ang daming offer sa kanya, pero kasi alam namin na hindi kalooban ng Panginoon. Malaki, pero alam namin na hindi po kalooban ng Diyos. So, naghintay kami doon sa perpektong plano ng Diyos sa amin. At yun nga po, nung napagtagumpayan namin, sumobra po yung blessing po talaga ni Lord. Talagang lahat po ng pinangako niya, na-claim po namin. So, habang kami po ay nag-aano ng mga workers, isa po sa mga natutunan namin, minsan hindi mo kailangan laging magmukhang matapang or malakas sa harapan ng mga workers. Kailangan ipakita mo rin na kahit papaano, makita nila na may kahinaan ka rin. Kasi doon nila mararamdaman na kailangan mo sila. Minsan kasi dumarating tayo sa point na parang bilang mga pastor, kinakaya natin kasi kaya ko naman, kaya ko mag-gitara, kaya ko magpaawit, kaya ko ganito, kaya ko maganyan. So minsan dumarating din po sa time na yung mga kasamahan po natin, yung mga workers natin, or sabihin natin yung mga member po natin capable sa pagmi-ministry, mararamdaman nila na ay parang di naman ako kailangan, kaya naman pala lahat ni pastor. So sa amin po ni Joe, sinishare namin sa kanila yung mga part na kami ay nanghihina kasi para maramdaman nila na sa mga panahon kami mahina, dapat maging malakas sila, at sa mga panahon na mahina sila, doon kami magiging malakas. So para bang pinaparamdam namin sa kanila na we are
in one body, na kung ano yung mararamdaman mo, nararamdaman din po namin. So, sa Montalban po nakaka-bless kasi po, yung mga workers po natin doon talagang masigasig po sila. At kanina nga po, na dati na rin po daw siyang uma-attend pero hindi po namin siya naabutan. Siguro po mga medyo bago-baguhan po siya kumpara doon sa mga dati po. So bumalik din po siya, ayun po, kasama rin po siya ng mga workers. So ngayon po sa Montalban po, 6 po yung humahayo. So 2 full-time po, and then the rest po is mga miyembro na po na kabataan. So nag-strategize po kami kahapon na kailangan po sulok-sulok yung pagsusolwining. Tapos po nagbigay lang po kami ng time frame. Halimbawa po, sa isang worker po, kailangan ilista mo yung pangalan ng nasharean mo dyan. Ngayon kapag umatin ng Sunday, checkan natin. Ngayon kapag dumaan yung 2 linggo or 3 linggo, hindi napasimba yan, change court naman tayo. So yung kabilang grupo naman yung babalik doon para balikan yung mga nasolving kasi hindi naman na mamumukaan. So yun, nakaka-bless po kasi nandun po na pinapakita po sa atin ng Lord. Sabi nga po, yung salita ng Panginoon, yun po yung ilaw sa ating daraanan. So minsan hindi naman po yan audible na maririnig natin, or hindi po ito verse na magre-rema sa atin. Kung hindi yung habang naglalakad tayo, meron kang mararamdaman na kumaliwa ka, or habang naglalakad tayo, kumanan ka, diretso pa, kahit nakikita mo walang bahay, pero mararamdaman natin na dumiretso ka pa, and then doon natin makikita na doon pala yung tupa na pinapahanap sa atin ng Diyos. So naalala ko po dati si Ate Flor, yan po si Fabiona po, Pastor, kung natatandaan niyo po. Ayun po, sila po ay nakatira po sa pinakadulo po, malapit po sa ilog, before po, no? So kami po ay magkakasama na po, simula pa po nung nauna ito pong San Mateo, so parang 10 years ago na po yun. So nakatira pa po sila sa sobrang barong-barong bahay. At isa pa lang po yung anak nila that time, at hindi pa po sila kasal. And habang kami nga po ay humahayo that time, may naririnig po kami na diretso lang. Pero pag tingin namin, wala namang bahay. Pero diretso lang. So habang kami naglalakad, nakita po namin sa Ate Flor na naglalaba. So, doon po siya na-sharean po ng Word of God hanggang nagpapatuloy. And alam niyo po yun, dumating po yung time na kailangan suportahan mo yung miyembro mo Ultimo sa pamasahe, panggastos, pamasahe nila papuntang trabaho, hanggang sa makita mo na sila na binabago na ng Diyos yung buhay nila. And na lagi namin naririnig si Kuya Alpin na kung alam niyo lang po, Pastor, mahal na mahal po namin kayo. Alam niyo po yung ang sarap sa pakiramdam na ang naramdaman nila is pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan mo. Kasi ngayon po, nagpapatuloy po ulit sila sa Lord. Bagamat medyo malayo po yung bahay po nila rito, tinatsaga po namin silang puntahan. Pero pinapatapos lang po namin yung anak po nila na mag grade 6, and then lilipat na rin po sila baka po sa Montalban or sa San Mateo ng bahay. So ganun po talaga kapag tayo tinawag ng Diyos sa paglilingkod. Sabi nga po, from womb to tomb. So na-remind din po ako dun sa sinabi po ni Pastor Boy kahapon na hindi magkaiba po kasi yung na-sharean mo sa nawin mo, and tinawag po tayo ng Lord na soul winner. So that means i-win natin yung soul. What if nga sineran nga natin, pero pagkatapos naman natin sharean, bumalik sa dating buhay, tapos doon siya naabutan ng kamatayan. So hindi rin po tayo sure. So yung mga nawiwin po, sila po yung mga nadadala sa church, and then doon po natin po sila papastulan. And isa nga po sa nabibless kami, kasi po meron po kami miyembro po sa Montalban, matanda na po siya, si Nanay Beth po. Kung ikwento na po, Pastor, sa inyo po na kanyang counselor, sa camping lang po namin nalaman na siya po pala ay nag-uulyanin. So every time po na paglipas lang po ng ilang araw, pagka nakita niya po kami, hindi niya na po kami kilala. Tapos po minsan po pagsusunduin po siya, tinatanong namin, "Nay, ba't hindi?" Nung una po akala po namin nagbibiro, kasi po Sunday po hindi po siya nag-church. Tapos po Monday binisita po namin. Sabi, "Nay, ba't hindi ka nag-church?" Sabi namin gano'n. Ngayon sabi niya, "Ha? Bakit Sunday na ba?" Sabi niya gano'n. "Opo." Sabi niya, "Ay, nakalimutan po." Akala po namin nagbibiro. Pero nung camping po, nung dinalaw po namin siya, tinignan niya po kami. Tapos ang sabi niya po kay Charles, "Sino ka nga?" Gumanon po siya. So parang doon po namin nalaman na
lagi po siya nakakalimot. And bagaman siya po yung matanda na, hindi po natin siya magagamit na sa paghahayo ng malalayo. Pero alam niyo po, ang sarap po sa pakiramdam na nag-i-stay siya sa church. So, nandun po siya midweek, nandun po siya ng Sunday service, and sumasama pa po yun sa hayo. Yun nga lang po, ang problema po kasi namin kay nanay, kapag sumasama sa hayo, ay, hindi yan lalabas. Hindi yan lalabas. Ay, wag na yan. Hindi yan magbubukas. So, parang gano'n. So, parang inana namin, nay, baka po pagod na po kayo. Baka gusto niyo po, hatid na po namin kayo. Yung gano'n po. Pero, ito po yung nakaka-bless. Kasi po, minsan po, akala po natin, ang pinapahanap lang po sa atin ng Diyos is yung mga taong malakas, taong matatalino, or magagamit natin sa pag-worker, or magagamit natin sa pagpapastor, sa pagpapalawak ng gawain. Minsan, ang isa pa rin po na nilalapit sa atin ng Diyos is yung mga taong kailangan ng pangunawa, malawak na pangunawa. So, isa po sa sobrang mahal na mahal ni Diyo kayo sa Mantalo is si Nanay Beth nga po. Kasi lagi po nakakalimot. So, kilala niya po si Joe as Luis Manzano. Hindi, joke lang po. So, yun po, sobrang ano po yung burden po doon kay nanay. Kasi yung mga anak po niya, tiwala na nasa amin si nanay every time po na hinahatid namin tsaka sinusundo po namin. So, minsan yun po yung pinapagawa po sa atin ng Lord, hindi lang po para hanapin yung mga magiging lingkod, kundi hahanapin din po yung mga tupa na kung saan ipapaalaga niya po sa atin. And doon po namin na-realize, Pastor, na hindi po pala mahirap maging amoy tupa. Basta, nandun po yung heart natin na piliin natin sila kapag dumarating tayo sa time na wala tayong choice. Kasi po, dumating din po yung time sa amin na kami po mag-asawa. Yung pagkain namin dito kaming dalawa, pagkain po namin dito sa bahay, ang gagawin po namin, akit po kami sa Montalban, tapos doon po namin lulutuin para sabay-sabay po kaming kakain. Kasi alam po namin na maraming sila ron, and then medyo mahirap din po yung mag-budget kapag sobrang dami. So yun po, nakaka-bless po kasi nire-remind po ulit tayo ng Diyos, yung fire po sa heart natin, binabalik po niya. Kasi mahirap po magpatuloy nang wala na po tayong burden or pag-ibig po sa kaluluwa. Kasi sabi nga po ni Pablo, kahit pagano tayo katalino, kagaling, or makuha man natin ang mundo, kung wala naman na tayong pag-ibig sa mga ginagawa natin, para lang po tayong mga batingaw na umaalingaw pero wala rin pong kapupuntahan. So, yun po. Nakaka-bless po kasi meron po tayong ganitong fellowship kasi personally po medyo struggle din po kami kapag kami po ay kumbaga parang kapag ikaw na lang yung laging nagpapalakas at kailangan mo rin ng magpapalakas sa'yo. And always naman po available si Pastor Boy, pero nakaka-bless din pong makita at makasama po yung mga kapwa natin manggagawa at parehas kayo ng nararanasan. Ayun po, Pastor, maraming salamat po. Yan, alam niyo ba yung yung mga sinaunang pastor na kilala ko na hindi taga-Rema? Sila? Yan na yun mismo yung ginagawa nila, na yayain nila yung mga miyembro, yung mga worker nila na doon kumain sa bahay. Yung magastos talaga, pero pag minsan alam niyo, hindi naman sermon ang kailangan sa atin, kundi yung tayo mismo, yung time natin na yung nandiyan ka lang. Kasi yung tupa, hindi lang naman yung damo ang kailangan niya, kundi yung nakikita niya palagi yung pastol niya na lagi lang nandun. Pakita naman sa Panginoon Jesus. Tuloy yung Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon po na ito na Lord, isa pa pinag-tipon-tipon mo kami, pinagsama-sama mo kami yung Diyos para sa mga reminders mo, Lord, sa encouragement mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo ng alala at kalakasan, Panginoon, para sa iyong mga lingkod doon, Diyos. Panginoon, patuloy na, Lord, na usapin mo kami. Lord, i-direct mo kami sa iyong mga kaparaanan. Hayaan mo, Panginoon, ang maging lifestyle namin, O Lord, na patuloy ang iyong mga salita, O God. Patuloy, Panginoon, na Lord, mag-umapaw sa amin, O God, ang pag-ibig na rumumula sa iyo, O Diyos. Salamat sa patuloy na kalakasan at katatagan, kagalakan, Panginoon, na patuloy na sa iyo namin kinukuha, sa iyo namin inaasahan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Tayan mga O Diyos na tuloy na maghari ka sa buhay ng bawat isa, O God, hanggang sa transfer, Panginoon, yung sa mga tao na
dinidikit mo po sa amin. Maraming salamat din, O Diyos, sa buhay po ng aming Pastor Boy. Tuloy, O Diyos, na Lord, ang pag-protect mo sa kanya, pagbigay ng kalakasan, kailangan, Panginoon, sa pagkinig ko na ginagawa niya. Tuloy, Panginoon, na pagpapala, O Diyos, ay buhos mo po sa kanya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya